Bahagya siyang nagtagumpay. Muling bumaling si Vivian sa Knights, ibinalita na hamina na ang kalasag ng mga duwende. Dapat nilang patayin ang Demon Servant. Gayunpaman, si Irina, na pinabalik ang mga lalaki sa isang bagong shockwave, inutusan ang mga freak na tumabi. Si Tiny ay tumalon papunta sa Lunar Wolf at sumugod sa labanan, sumisigaw na dapat silang tumulong. Sa pagdaan ni Irina, nataman niya ang kalasag gamit ang kanyang mace, na hindi niya maiwasang mapansin. Sa likod nila ay lumitaw si Vivian, kasama ang isang knight na sinubukan din siyang hampasin, ngunit nakaiwas at lumipad sa gilid. Sumisigaw si Irina na isang tao lang ang dapat sisihin sa nangyayari, ngunit papatayin niya silang lahat. Tumalon siya para sa night attack, at sumagot na ang duwende ay dapat tumigil sa pagsasabi ng mga biro. Idinagdag din ni Tiny na umaasa siya sa walang kabuluhan. Sa sumunod na sandali, sabay silang nagtama kaya naman napapikit pa si Irina, ngunit muli, inilabas ang kanyang mga ngipin at sinigawan ng mga ito na sila ay mga freak. Nagsaboy ng kanyang galit, hindi niya napansin kung paano ito napunta sa kanyang likuran at umindayog, malawak, malakas na inatake siya, dahilan para lumipad siya pababa, hinahampas siya at pumukaw ng malakas na putok. Kaagad na ibinigay ni Vivian ang utos sa mga sundalo na sumulong, si Irina, na hinihimas muli ang kanyang masakit na ulo, ay nagsimulang bumularas. Gaano kalakas ang loob ng freak na gawin itong si Tiny na patungo sa kanya, napansin na hindi nila siya nasugatan. Talagang sinabi niya na hindi siya tumatanggap ng pagkatalo. Sa mga salitang ito, hinampas ni Irina ang kanyang palad sa lupa, nagpakawala ng bagong pagpapakawala ng magic sa makapangyarihang mga batis. Ang isa sa kanila ay lumipad na lampas sa mga mandirigma at dumiretso patungo sa Chloe von Valencia. Nakatayo sa gilid mula sa gayong pagkagulat, siya ay nanlamig sa takot, ngunit sa huling sandali, lumapit si Vivian sa kanya aid, na, nang maitaboy muli ang pag-atake, ay bumaling sa Knights, inutusan silang hawakan ang kanilang mga posisyon. Biglang tumangala, napatigil din siya sa pagkalito nang makita niya ang isang maliwanag na lilang sinag ng enerhiya. Galing ito kay Tiny na lumilipad sa kalangitan, at tahimik na inisip na nagawa niyang ganap na harangan ng apoy salamat sa modification technique, ang bakal na divine armor ay mas mahusay na ngayon kaysa sa nakaraang buhay. Si Vivian ay patuloy na nakatayo sa kinatatayuan, hindi nauunawaan ang susunod na dapat niyang gawin, at pagkatapos ay tumawid ang tingin sa kanya, napagtanto niya kung ano ang dapat niyang gawin. Gagawin niya ang lahat para mapunit kasama ng matingkad na Tiny. Muli siyang tumungo kay Irina at inatake siya ng panibagong sigla. Nang sumunod na sandali ay napagtanto niya na nagtagumpay sila, nagkaroon muli ng maliwanag na pagsabog, at ang dalawa sa kanila ay itinapon sa magkaibang direksyon. Ang pagbagsak ni Tiny ay pinalambot ng Lunar Wolf, ngunit medyo masakit pa rin. Bahagyang nakapikit ang mga mata, nakita niya si Irina, na ngayon ay naiwan na walang simboryo, at hawak ang dagwang tagiliran niya, dumiretso sa kanya kasama si Tiny. Napansin na kaya niyang gawin ito. Kailangan niyang gawin ito ng paulit-ulit. Tinulungan siya ni Vivian dito. Si Irina, nang makita silang lumalapit muli, ay nag-ipon ng enerhiya sa kanyang sarili, na itinapon niya, sumisigaw, kung gaano kasuklam-suklam, kalunos-lunos na mga tao ang nang-ahas na gawin ito. Si Vivian, sumisigaw sa sakit at nagtataka kung paano nagkaroon pa ng lakas ang duwende na ito. Ngunit muli, napako ang kanyang tingin kay Tiny na, nakaupo sa tabi ng Lunar Wolf, ay patungo sa isang bagong pag-atake, sa pag-aakalang wala na siyang natitirang oras. Iniswing ang kanyang sandata, tinamaan niya ng buong lakas si Irina, at agad na inutusan ni Vivian ang Knights na tapusin siya. Buong tapang silang sumugod, ngunit natigilan sila nang sumakit si Irina. Kaya naman pati si Tiny ay nagalit, hindi nasisiyahang sinabing tumakas siya. Ang kanilang kalaban ay tumatakas. Dapat nilang mahuli siya at patayin. Si Irina, na nagyelo sa hangin, ay pinasikat ang kanyang mga pulang mata at malakas na sinabi bilang paggalang sa kanyang kalooban. Sa susunod na sandali, isang malaking silwete ng isang nilalang ang lumitaw sa kanyang likuran na may kumikinang na mga hiwa sa helmet nito, at agad niyang napagtanto na ang pamamaraang ito ay ang huling paraan ng mga tagasunod ng demon. Isinakripisyo nila ang kanilang sarili upang mapahusay ang kanilang sariling mana. Ito ay talagang isang nagninangas na sakripisyo, na lumilikha ng mga bagong daloy ng enerhiya. Sumigaw si Irina para masunog ang lahat sa lupa. Unang bumagsak ang mga pag-atake sa mga mandirigma,
at maging si Tiny ay kailangang tumakbo pabalik. Pagtingin niya sa paligid, napagtanto niya na ang Knights ay nasa kanilang limitasyon. Kailangan nila ngayon ng kapangyarihan para tapusin siya dito. Nilingan niya si Chloe Von Valencia, na nagpahayag na nakabili na sila ng sapat na oras sa pag-iisip. Idinagdag niya na may pag-asa na ngayon na ang kanyang pagkakataon, agad na na-activate ni Chloe ang kanyang powers, at sa sandaling siya ay nag-concentrate, isang mainit na liwanag ang pumuligid sa kanya, nanginginig ang kanyang mga kamay, ipinahayag niya na magkakaroon ng liwanag. Ang kapangyarihang ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapala ay sagradong kapangyarihan. Ang isang taong nagsisi, nabinyagan at naging pari, mula sa sandaling iyon, ay magsisimulang magkaroon ng anti-demonic power. Ngunit may mga mayroon nito mula sa kapanganakan. Sila ay mga sugol ng Diyos, mga santo, mga bayani, o sa pinakabihirang at pinaka-espesyal na kaso, ang mga nagiging pari. Ang Chloe Von Valencia, na nakaipon ng mas maraming power ay naglalabas ng mga maliliwanag na stream na bumabangga sa madilim, demonic na enerhiya. Ang mga knight na nanunood ng lahat ng ito ay nagtatanong, paano ito nangyari? Ito ba ang kanilang prinsesa? Tiny, sa kabaligtaran, tumingin sa kanila na may ngiti at napansin na itinago niya ang kanyang lakas, kahit na mula sa kanyang sariling mga gwardya. Ang Almighty Sword Emperor, ay natakot na siya ay madala sa simbahan. Wala pa siyang nakitang pari na mas malakas kaysa kay Chloe. Tila sa kanya ay dapat na siya ay mas mahina ngayon, ngunit hindi, ang kanyang antas ay medyo mataas nang ang pag-atake ay umabot kay Irina. Kahit na sinubukan niyang protektahan ang kanyang simboryo, walang nangyari para sa kanya, at ang makapangyarihang mga batis na sumisira sa kanyang proteksyon ay nilikha, isang malaking pagpapalabas ng enerhiya. Pagkahulog sa lupa, sinubukan niyang habulin ang kanyang hininga sa parehong oras at sumigaw na imposible ito. Hindi siya matatalo sa mga idiot na tulad nila. Gayunpaman, ngayon ay si Tiny na, at habang papalapit siya, hinampas niya ito sa ulo gamit ang kanyang mace, na napansin na nagulat ang lahat sa paligid, kaya kailangan niyang tapusin siya. Agad naman siyang sinigawan ni Chloe Von Valencia na hindi niya dapat ginawa ito. Kailan niya tinanong kung bakit? Ipinaliwanag niya na dapat ay tinanong nila ang kanyang tiny hiccup in realization. Ngunit pagkatapos ay napansin niya na kahit na siya ay isang pari, hindi niya maramdaman ang kanyang demonic power. Gusto niyang itanong kung bakit ginawa ito ng duwende na ito. Tumikim siya at same time na humingi ng tawad. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Chloe ang pag-iisip ng malakas, hindi gagaling ng kanyang divine power ang babaeng ito, tama ba? Magiliw na binanggit ni Tiny na sa kasong ito, makukumbansi lamang sila sa pagkamatay nito. Huminga ng malalim, napansin niya na wala silang pagpipilian pa rin. Biglang sumirit ang katawan ni Irina at nag-evaporate na nagsimulang maging kulay abong usok. Tinitingnan niya ito, napapansin lamang sa kanyang sarili na ganito ang hitsura ng pagkamatay ng isang mataas na antas na dark magician. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga knights na nagtipon ay masigasig na lumingon kay Chloe Von Valencia. Pari ba siya? Ito ay hindi ka panipaniwala. Muli siyang napabuntong hininga ng mapansing na bunyag na ang kanyang sikreto, at para saan? Pero alam niya, tama. Tinanong ni Tiny kung bakit niya ipinaliwanag na siya lang ang hindi nagulat nang makita ang kanyang lakas. Tapos inamin niya, nagulat si Chloe at same time na naguguluhan kung saan ito nanggaling. Kahit lahat ng mga kamag-anak niya ay hindi alam. Tiny, seryosong paliwanag ni Tiny na hindi pa niya masabi, pero balang araw, malalaman niya agad ang lahat ng talagang ipinagtapat niya sa kanya, dahilan para napakamot siya ng ulo sa pag-iisip. Iniisip kong actress lang iyon, madali. Pagkatapos ay ipinaalala ni Tiny na pananagutan niya ang nangyari sa Dark Magician dahil sa kanya, malaki ang gulo nila. Chloe Von Valencia, gayunpaman, nang hindi nawawala ang kanyang positibong saloobin at kahit nanilinaw ng may ngiti. May problema bang kagaya ng susunod? Anong nangyari kay Edmund? Dahil sa takot ay nagtanong siya kung ano ang sinasabi nito. Hindi niya akalain na nalalagay siya sa panganib sa mga kilos nito. Sa isang iglap, pinalitan ni Chloe ang kanyang magandang ngiti ng malamig at halos bakal na boses, sinabi na tungkulin ng mga aristokrata na alisin ang mga demonyo. Kung siya ay namatay, ito ay dahil lamang sa kanyang kahinaan. Wala siyang dahilan para sisihin ang anak dahil sa narinig ni Tiny sa kanya at pumikit at napagtanto na siya ay tulad ng dati at muli,
naging ang karaniwang Chloe Von Valencia upang guluhin ang kanyang buhok at paglilinaw. Nag-aalala ba siya? Napakaganda nito. Sa wakas nag-iinarte na siya na parang bata, napansin ang nakasimangot na ekspresyon sa mukha ni Tiny. Nakangiting tanong ni Vivian kung ayaw niyang tinatawag siyang cute. Mariin niyang kinumpirma ito, ngunit siya mismo ay nag-isip na siya ay nasa hustong gulang na. Bakit gusto niya ito? Tapos bigla niyang idinagdag na baby pa lang talaga ang bata, lumingon si Tiny na nanlalaki ang mga mata at agad na tinanong kung ano ang sinabi niya. Lumapit sa kanya si Vivian at nagsimula na ring tapikin ang kanyang pisngi, ipinaliwanag niya na ang mga batang kaedad niya ay hindi gustong tinatawag na cute. May human side din pala siya. Sinusubukang tanggalin ang mga kamay nito sa mukha nito, hindi nasisiyahang sinabi nito na ayaw niyang marinig ang mga ganoong bagay. At habang nagtatalo ang dalawa, muling lumingon si Chloe Von Valencia at pinagtuunan ng pansin ang sandakot na abo sa lupa, ay ipinaalala sa kanila na kailangan nilang mabilis na iulat ang nangyari sa kanilang ama. Dapat silang magpadala sa kanya ng mensahe mula sa pinakamalapit na bayan. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa main gate ng drive-in. Si Tiny ay medyo relaxed at hindi pinansin ang patuloy na mga tao, na may kasiyahang napansin na alam niya na ang Sword Emperor ay nagmamahal sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, si Chloe, na nakatayo sa tabi niya, ay labis na napahiya at tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, napabulalas, bakit ginawa ito ng kanyang ama. Nagulat ang mga taong bayan na nanunood sa kanila na tila totoo ang mga tsismis, at lahat dahil ang Order of the Blue Wing. Ang Knights ay nakatayo mismo sa kanilang harapan. Siya, na nakatingin sa kumikinang na armor, ay napansin na ang kapangyarihan ay nagmula sa kanila. Karapat-dapat silang tawaging elite ng Duchy of Valencia. Ang bawat isa sa grupo ay may kahit man lang ranggo ng eksperto. Walang mas malakas sa imperyo. Biglang nahulog sa harap nila ang isa sa mga lalaki na ang armor ay kumikinang sa ginto at inihayag na siya ang bise-kapitan ng order. Sa Order of the Blue Wing, si Garen Clement, lahat ng kanyang 103 kasama ay kasama niya. Kailangan nilang lahat na magpakita ng respeto sa kanilang prinsesa na si Chloe. Ngayon sa kanyang utos, ang mga lalaki ay agad na lumuhod, na sumusunod sa kanyang halimbawa. Agad niyang sinimula na iwagayway ang kanyang kamay na nagpapasalamat sa kanyang pagdating at sa mga knights na sumama sa kanya. Makatayo silang lahat. Si Garen, bilang Diyos ng bilis, ay nagsagawa ng kanyang utos at nabanggit na natutuwa siyang makita siyang nasa kalusugan. Labis ang pag-aalala ng kanyang ama sa kanya. Si Chloe Von Valencia ay nag-click sa kanyang dila sa sama ng loob, na binanggit na isinulat niya sa mensahe na ang lahat ay maayos sa kanya. Hindi niya kailangang makipagkita sa kanya. Magalang na pinaalalahanan siya ni Garen Clement na inatake siya ng Dark Magician. Kung tutuusin, kung hindi pa sila handa sa pag-alis kaagad, ang kanyang ama ang personal na darating sa kanilang lugar. Ito ay lubos na naguluhan sa kanya, kaya naman agad niyang nilinaw kung ano ang sinasabi nito. Binanggit niya na may bahagyang pagkalito na ang buong punto ay halos 1 buwan na ang nakalipas, ang hiyas ng pamilya, si Tempest, ay biglang nawala. Ito ay isang malaking pagkabigla sa kanilang tatlo, at si Chloe ay nagmadaling sabihin na ang kanyang ama ay palaging nakasuot nito. Sumang-ayon si Garen na iyon ang problema. Pagkagising niya sa umaga, wala na ang hiyas. Nakuryente si Tiny sa balitang ito. Agad siyang nagtaka kung paano ito naging posible. Pagkatapos ay nilinaw pa niya na kung nagkataon, ay hindi isang artifact. Sumang-ayon si Chloe Von Valencia sa kanya, sinabing malamang na naguguluhan siya sa kanyang kawalan ng katiyakan, at ipinaliwanag niya na ito ay isang lihim na tanging mga pari lamang ang nakakaalam, kaya maaari lamang niyang ipagpalagay na ito ay isang makapangyarihang artifact. Malungkot na ibinaba ni Tiny ang kanyang ulo, sumagot na malinaw sa kanya ang lahat. Ngayon ay tila alam na ni Chloe kung bakit ito nawawala ay nagtaka ang iba kaya naman agad nilang tinanong kung saan siya galing. Ngunit hiniling ni Tiny na payagang makipagkita sa duke. Siya mismo ang magpapaliwanag ng lahat sa kanya.